I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Kahapon po yan sa Mandaluyong. May 19 po, nagpunta po siya dyan. At as usual, mga kababayan, nagbigay na naman ng tulong ating mahal na Pangulo. Sabi ko sa inyo, iikot po yan sa buong region, sa buong Pilipinas. Kaya abangan nyo ang Pangulo. Ito naman po guys, ay binisita niya po ang Presidential Scholar. Wow, congratulations, no? At siyempre kasama ang dating DILG Secretary Benhur Abalos. Kaya shout out sa mga taga Mandaluyong and congratulations. As usual, mga tulong na naman, bigas para sa bayan, sa mga beneficiary, ganyan, ka-hands-on tumulong ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. The best president ever talaga. I'm proud for being a Filipinos because my president is very matalino at very mapagmahal sa kapwa Pilipino. O, di ba guys? Ganyan ang leader. Yan ang piliin yung leader. Matalino. Di ba? Iba't ibang kanyang pamaraan paano matulungan ang sambayan ng Pilipino. Di tulad ng iba, lakwat sa paninira lang ang alam, walang achievement at walang ambag sa bayan. Pero si PBBM, the best yan. Pakinggan nyo to guys. Kaya ako nandito at bumisita ako sa ating mga kaibigan dito Nakahook sa ba tayo? Mandaluyong. Please. But also to see na maganda ang patakbo at maayos ang pag-implement nitong mga programa natin. Itong programa para sa mga scholar ay kasama doon sa assistance na meron kasi yung tinatawag na Socio-Civic Development Program. Ito ay may pondo ito para bibigay namin sa lahat ng mga barangay. Ang ibibigay namin kada barangay is 200,000. Ngayon, ang request lang namin sa ating mga barangay officials na kalahati ng 200,000 na yan ay dapat yung 100,000 dapat ay gagamitin para mag-provide ng scholarship sa mga deserving students. At ang AKEDSO sa 100,000, ang bigayan is 20,000 bawat isa. So, bawat barangay magkakaroon ng 5 na presidential scholar. Ito ay ginawa natin dahil napaka-importante, napakahalaga na magkaroon kayo, mga kabataan, na magkaroon kayo ng magandang pinag-aralan, na meron kayo magandang edukasyon. At lagi ko nga sinasabi na pagkadating ng panahon, kayo na ang magpapatabo, kayong mga nandito na, kayo ng mga leader ng buong bansa, kailangan naman, pagdating ng araw na yon, ay ready na kayong lahat dahil nakapag-aral kayo ng mabuti, na-training na kayo ng mabuti, handa na kayo at para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. At ang sinabi ko sa ating mga barangay officials, dapat ang pagpili ng scholar ay simple lang. Yung mga dapat na magtapos, malapit na magtapos, pero baka hindi matatapos dahil may kakulangan sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan na kahit bibigyan natin ng assistance ng sa ganon, ay makapagtapos naman kayo at masasabi natin nakapagsuporta tayo ng maraming scholar para pataasin ang standard ng ating ng edukasyon ng ating mga kabataan. At dapat tiyakin ninyo na you take advantage of this scholarship dahil lagi kong sinasabi ngayon pag napupunta ako sa ganitong klaseng mga pulong-pulong ay yung mga dapat maalala ninyo na ang edukasyon, ang pag-aaral ay isang biyaya yan at isang yaman yan na kahit ano pang mangyari ay hindi na mawawala sa inyo. Kaya learn as much as you can. Take full advantage of this opportunity because that valuable gift that you will receive, your education, yan ang tutulong sa inyo, pagandahin ang mga buhay ninyo, pagandahin ang mga pamilya ninyo, pagandahin ninyo ang Mandaluyong, pagandahin ninyo ang Pilipinas. And that is something hindi na kayang kahit na anong mangyari, hindi na malulusaw yan,
hindi mananakaw sa inyo, hindi maaagaw sa inyo, hindi na mawawala yan. Kaya tiyakin ninyo na this opportunity, make sure that itong opportunity na ito ay mapakinabangan ninyo ng mabuti upang full maximize ang 20,000 na maibibigay namin bilang presidential scholar. So, yun lang naman. I have a very simple message only for everyone. Study hard, work hard, take advantage of this opportunity, and I will be very, very happy when I start to receive reports na kayo pala ay nag-graduate na. May bago tayo mga ilang college graduate. Marami po ang bibigay namin. Dahil sa 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas, times 5 yun. So more, that's already 210,000 kaagad ang magiging scholar, more than 210,000. So I'm very proud that we were able to do this, and I hope that this will help you, and not only now, hindi lamang sa pag-aaral ninyo ngayon, kundi sa darating na buhay ninyo at maaalala ninyo na mabuti na lang, nabigyan tayo ng pagkakataon, mabuti na lang na merong tulong na nanggaling sa pamahalaan at sa lahat para naman maging mas maayos ang ating mga buhay, may future, merong pag-asa na pagandahin pa ang buhay ninyo. Kaya tiyakin ninyo na huwag niyong gamitin ninyo ng mabuti itong pagkakataon na ito. Study hard, work hard, and I will see you pag hawak na ninyo yung inyong mga diploma. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. O, di ba guys, ang galing ng Pangulo. Ang laking ginhawa sa mga estudyanteng maswerte. Ha? O, see, hindi lang yan mga kababayan. Eto pa. O, ito naman, bawat bayan makinabang, Mandaluyong City, Barangay Additional Hills, Mandaluyong City kahapon po yan. Diba? As usual, tulong sa ating mga kababayan, mga bigas, cooler, tulong pinansa sa mga tawag dito, sa mga barangays. Ganda, no? Diba? Kung ganito ba naman ang kung ganitong klaseng Pangulo yung laging nauupo sa Malacanang, hindi malayo. Gaganda talaga ang bansang Pilipinas, sa totoo lang mga kababayan. So pakinggan po natin ito mga best. Naniniwala ako na hindi lang naman ako yung nakakaranas ng napakaraming challenges, no? Ngayon panahon po ng bayaran, especially sa mga thesis, sa mga miscellaneous fee. Alam naman natin na ang edukasyon ay hindi libre. At sa maraming pagkakataon, marami pong babayaran. Siyempre, hindi naman po namin alam kung saan po kami kukuha at hindi rin naman ganun kalakihan yung kinikita po ng pamilya namin sa isang buwan. As part ng low income earners, no? Ang malaking tulong ito na even in shortest time na mai-aid niya yung pangangailangan namin, especially magkakaroon kami ng pagkakataon na mabayaran yung mga thesis namin. Karagdagan din ito sa opportunity para sa amin na at least magkaroon kami ng panibagong pagkakataon na madagdagan kung ano yung meron kami ngayon. Tatlo po kami magkakapatid sa college. So ako po yung panganay, and incoming 4th year po, and sa 4th year meron kaming thesis and OJT po. So magkasabay yun. Medyo mahirap po na parang i-balance or hatiin yung kinikita ng family ko po dun sa aming tatlo. So, thankful din po kami na isa rin po ako sa mga scholar na nabigyan ng chance, makatanggap ng 20K para rin po magamit ng for thesis and OJT sa darating po na SEM din. Unang-una po, salamat po sa opportunity po na binigay niyo sa amin, mga estudyante na makatanggap ng 20K at maging isang scholar niyo po. Sana po sa mga susunod pa po na panahon, magpatuloy pa rin po yung mga yung ganitong programa kasi sobrang laki pong tulong na to sa mga estudyante na nangangailangan po, lalo na po sa mga graduating na students. Rice, no, na binigay ng ating Pangulo na yung una naming natanggap is 10 kilo. Ito na naman, nasundan na naman. So,
medyo nakaminuso kami. Ang binibili na lang namin ulam, no? Kasi yung bigas niyang binigay nung last week lang is hindi pa ubos. 5 kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa TUDA natutuwa dahil sa ginawa nyo. Magmula ng 5,000 at ito na naman. May sunod-sunod na bigay ng bigas. Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin talaga mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000. Kukunin ng 500 yung gasolina kasi may higit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, umaabot na lang siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos, at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kahilingan. Naniniwala ko sa galing at talino sa pagtatrabaho ng ating Pangulo, gumagawa siya ng paraan para kahit papano at ease natin ang krisis na nararamdaman natin. Isang halimbawa dito, yung proyekto na ginagawa ng ating Pangulo kung saan 42,011 barangays ang kanyang bababaan ng tulong para ipakita na kahit sa panahon ng crisis, may ginagawa siyang paraan para mabawasan to. Alam niyo ho, ang Pangulo natin is matalino, magaling. Isang patunay ho rito, yung sinasabi niya ho, ay hindi lang niya sinabi, kundi ginawa niya. Ito na ho, makikita niyo ho, tulong ho sa mga barangay, tulong sa mga scholar. Kaya isang salita ho, pwede kong patunayan sabihin sa ating Pangulo, gawa, hindi salita. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami po ay malugod na natutuwa sapagkat naiintindihan nyo at nararamdaman nyo ang pangangailangan ng mga barangay dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya learn as much as you can. Take full advantage of this opportunity. Po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi na kami nagpapahinga. At lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga para-paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. At hindi lamang na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin ninyo. Sabihin, nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayong nakikita, kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po, dapat ang ugnayan hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganung paraan, lahat ng pangangailangan at least malalaman natin at mahahanapan natin kung hindi solusyon, pantulong man lang. So yun mga kababayan, nadinig nyo? Gawa, hindi salita. At tinupad ang kanyang mga pangako. Iyan ang kanyang kawang gawa. Ganun dapat ang Pangulo na dapat pipiliin. So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? The best president ever, di ba? Abangan nyo po ang Pangulo sa mga lugar nyo guys. Iikot yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre, saludos sa Marcos administration at sa ating mahal na Pangulo. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Hit the button para lagi kay updates. Bye bye and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.